Kaya Chua, halatang halata ka. Takot ka ba sa media? Bakit mo, mas maganda sagutin nilang niya sa mismong impeachment kaysa dito po sa media. I-dismiss nga yung impeachment Dahil wala naman kayong ebidensya. Alam niyo kung bakit ako naniniwala na wala silang ebidensya? Binalatuba na kayo ni Mig Zubiri. Wala naman yung impeachment complaint niyo. Witch hunt lang yan. Wala talaga kayong matibay na kaso. Sabi ni Mig Zubiri. Siyempre, hindi ganun mismo. O ano ka ngayon, Chua? Bakit hindi nyo sagutin si Mig Zubiri? Hindi totoo yan, Mig Zubiri. Eto, ebidensya namin. Bawal ba kayong maglatag ng ebidensya? Hindi. Bakit ko nalaman kahit hindi ako abogado? Confidential fund nga, pinaalam nyo sa lahat ito yung laman ng confidential fund. Binayaran si Mary Grace Piatos. Binayaran yung... Naku, ang dami palang binayarang safe houses. Gusto nyo pang alamin kung saan nakatayo yung mga safe houses Huwag nyo kaming pinagbubula. Akala nyo lang, walang matatalinong mga Pilipino ngayon. Ang hindi nyo alam, yung mga Pilipino ngayon na binobobo na matagal ng mainstream media, tumatalino yung mga akala nyong bobong mga Pilipino dahil eto na kami. Narito na kaming mga vloggers, narito na yung social media na nagpapaliwanag, hindi na lang sa mainstream media nanggagalit. Kaya nga kayo galit na galit sa mga vlogger Kaya nga kayo galit na galit sa mainstream, sa social media Kaya nga panay ako sa inyo na fake news kami. Madam Chair, si Attorney Yesyo na lang ang kakampi mo sa Pilipinas at kapag hindi kayo muko sa kanya, ay guguhoy ang kaharian mo. Endemic na ang Alzheimer's disease sa mga government officials natin, lalo na sa HOR. Yung mga congressman laging nakakalimot na lahat ng sabihin nila pwedeng ungkatin kapag nagkabistuhan na. Correct. Lahat po yan naka-record na po lahat yan. Boss, pwede magkaso ang COA? Hindi po. Sila po ang magiging tatayong testigo. Magtitestigo po sila na sa katiwalian ng isang pamahalaan. Like Dan po kanina pa. Ayan, Tamsak Dan watching from Hong Kong. Like na po. Doc Badong, tanong ko lang. Anong masasabi mo na bad habit ni BBM na nandidiri siya na makasalamuha sa mga hindi mayayamang tao? Yung pong ganyan, hindi lang minsan nating nakita yan, di ba? Yung mga nagtatakang ka magpa-picture na lalapit sa kanya, nayayakap sa kanya, halos ipagtabuyan nila, no? Naku, ngayon ko lang naisip, Eden. Hindi kaya nandiri sa'yo? Hindi kaya nandiri sa'yo si BBM? Kasi yan yung sinasabi, di ba? Na kaya ka tatanggalin, kaya ka pinatatanggal. Okay. Doc Badong, tanong ko lang, ano masasabi mo na yan? Ang masasabi ko po, yung ganyan pong habit, hindi po bagay sa politiko yan. Kasi ako nasaksihan ko yan may mga inaatinan kami na na event ng mga politiko, halimbawa mga birthday. Nakikita mo yung set of friends ng mga politiko nakahiwalay sa mga... Pero ang pagkakaiba, pare-pareho sila mayayaman, di ba? Pare-pareho mayayaman yung mga set of friends ng mga politiko. Ang pagkakaiba po ng mga politiko na ubod na yayaman sa kanilang set of friends na mayayaman, yung pakikisalamuhan nila sa pangkaraniwang taong katulad natin. No? Yun po. Hindi sila marunong. Kaya si BBM, mali talaga siya nang napasok. Kung madidirihin siya sa mga pangkaraniwang tao, mali talaga siya na napasok na trabaho. Hindi bagay sa politiko yung madidirihin.
Okay. Nag-like na po. Sometimes giving someone a second chance is like giving them an extra bullet, their gun, because they miss you the first time, never again to Marcoses. Correct. Ganda, no? No? Sometimes yung second chance, di ba, ang ganda eh, no? Ang ganda yan, nagkamali ka, second chance. Bigyan ka ng second chance. Pero maganda yung sinabi, no? Second chance to kill you. Na-miss niya na nga yung target eh. Sir Badong, ang anomalya ng tsuwan na nagtayo ng barangay hall sa bangketa sa Halalan, halagang 19 million. Biruin nyo, nag-aksaya kayo pera ng taong bayan yan. Tinayo nyo dun sa bangketa. Sino po may sabing pwedeng magtayo sa bangketa? Kung kayo po ay tinignan nyo yung yung nag-chat kayo, di ba? Habang nagta-type kayo, sa tabi nun, meron pong dollar sign. Meron pong nakatawa yung mga emoticons, tsaka yung dollar sign. Yun po pindutin nyo. Kasi sinabihan sila ni Auntie Claire na may katiwalaan pa rin ang audit nila niya kay BP. Oh, correct. Hindi po pwedeng, yun yung mali ni Auntie Claire pinagpipilitan niya na pwede pa rin daw na kahit unmodified. Sino may sabi? Ikaw? Kung may katiwalian po yun, o nga, Dok Badong, ngayon ko lang napagtanto yung sinabi mo, baka yan ang rason kung bakit nasibak si Ma'am Eden. Hindi naman siya nasibak. Actually, pinasisibak. Pinasisibak siya. Bibigay ba yung net 25 sa kanila? Good evening, Boss Buds. Hello. Parang may saltik talaga si Auntie Claire nung sabihin niyang need lang ata ni PRRD ng exercise kaya payat. Tapos sinabi din niya na hindi daw need ni BP Sara ang nang attack dog kasi alam na daw natin yun. Tama naman yun. Dahil si BP Sara mismo, mga Duterte mismo yung umaatake sa kanila. Kaya hindi na nila kaya. Hindi po ako naniniwala na bobo si Auntie Claire. Naniniwala po ako matalino. Ang problema nila, ang paniniwala nila, yung mga Pilipino, tayo ang bobo. Alam niyo yun? Hindi ako naniniwalang bobo siya eh. Ang problema nitong mga to, akala nila tayo bobo. Ibang-iba na po nung panahon ninyo, Auntie Claire. No? Ibang-iba na ngayon. Kung nasanay kayo na isa lang ang pinagkukunan ng impormasyon, yung media lang. Kaya kung ano sabihin nyo sa media, yun yung impormasyon na makukuha nila. Iba na ngayon kasi nga, meron na social media eh. Yung mga sinasabi ninyo, katulad niya, sabihin mo na kahit unmodified, pwede pa rin may katiwalian. Ha? Dapat wala na yung quadcom na yan. Sayang lang pasahod sa inyo. Cristina Del Rosario. Tutuloy daw ni Abante. Maghiganti na naman si Abante. Alam mo, Abante, swerte mo na, nanalo ka na. Dapat yan, alam ng tao na talo ka, no? Pero nakaupo ka rin. Dapat yan, low-key ka na lang. Boss Bad, sinagot na nga ng COA ang Quadcom patungkol sa paggastos ng 125 in 11 days. Diyan pa lang, hindi na naniwala mga gunggong na congressman. Boss Badong, pwede bang kunin? Kaya nga, walang problema. Kahit yung 11 days, hindi problema sa kanila yun. Sila po nagpapasya eh. Boss Badong, pwede bang kunin ang isang pumirma sa impeachment na congressman as witness para sa trial? Bakit ka naman po kukuha sa kanila? Ako depensa, kukuha ko sa congressman. Bakit po? Para saan? Hindi, mahinang, kukunin ko, kuha. Depensa ko, bakit ko sila kukunin? Bakit ako kukuha ng kalaban? Pwede po yan. Ang tawag po dyan, hostile witness. Pero ang problema mo sa hostile witness, alam mo kagad na siya ay hostile sa'yo o
kontra mo, bakit mo siya kukunin na witness? Di ba? Ang kukunin mong witness, COA. Sasabihin ng COA, walang katiwalian. Tapos. Lumulusog na ng gusto si Auntie Claire. Alam niyo yung si Auntie Claire kasi, syempre, dahil bago sa atin yung mga atakdog na ganyan, di ba? Bago sa panlasa natin, bago sa pandinig, nakaka-amaze na meron palang, pwede palang magkaroon ng ganyan tao. Hanggang doon lang po yun, hanggang pang-una lang yan eh. Kakasawaan din ng tao yan eh. Yung Kalansay bago ang sako, style bulok, magaling sila sa mga tanim. Ayun nga po yun eh. Kasi ang tingin nila talaga sa mga tao, bobo po tayo. Yun po yun. Diyan po nag-uugat yung pananaw nila kasi bobo naman yan. Bobo naman yung mga yan. Kahit na ano sabihin natin, paniniwalaan yan. Akala nila walang di ba, titingin nung pagsusuri nila. Bring PRRD home. Sir Badong, okay na daw po ulit si Ma'am Eden sa palasyo. Hindi naman po tinanggal si Eden. Grand Parade of Music and Lyrics sa matatanda ng Didiri si Bangag po. Bumbas, tikat, paano ka naman hindi boboto, hindi ka naman registered voter. Ang gusto kasi ng mga inutil na congressman ay aminin ni BP Sara na winaldas niya yung 125 kaya nagbibingi-bingihan sila. Hindi nga nila tinanong, di ba, tungkol dyan, walang breeding si Claire. Boss Baz, kung mag-quadcom na naman sila, ano na naman na imbestigahan nila? Di ko connectan nila itong sabong sa war on drugs. Kayo naman, no? Very obvious ba? Kinonekta nga nila lahat. Pogo. Gusto nila i-connecta sa war on drugs. Boss Buds, kung mag-quadcom na naman. Kaya ngayon, eto, meron na naman silang isabong mga nawawalang sabungero. Iko-connecta na naman nila sa war on drugs. Kita nyo po yung mga pronouncement, itong pagpatay sa masabong ay crimes against humanity. Imagine, malabas tanim pulburon sa dagat na naman, pangsona na naman yun. Correct. Si Guanson daw, na daw, ataami. Aataami. Hindi ko po nakuha. Sensya na po. Solid DDS. Noong walang social media, pwede nilang mauto ang taong bayan. Not anymore. Ang dami pong ang dami po nag-o-offer ng alternate reality. Ang dami po nag-o-offer ng alternate truth. Dati po, pag pinagkaisa ng media, yan na yun. Kala nyo, porket iba't iba yung media, no? Pare-pareho naman sila na sinasabi. Yun nga yung tanong namin kanina eh. Si Eden, nakita niya na blanco. Kaya kumapal dahil walang laman. Ang tanong namin nga ron sa birada, yung iba bang media, hindi nakita yung nakita ni Eden? Hindi ba kayo nanghingi ng papel? Kung nanghingi kayo ng papel, bakit hindi nyo nakita yung nakita ni Eden? Ng mga blanco. Ano po ibig sabihin? Ang ibig sabihin po niyan, yung the rest ng media, malibin doon sa nire-represent ni Eden, the rest po ng mainstream media, kung ano ibigay sa kanila, yun na yun, wala nang question. Ayan, may sasagutin tayo dito. Bias ka ba? Opo. Hindi naman po masama ang maging bias. Dahil lahat tayo bias. Ikaw din bias ka eh. Anti-Duterte ka eh. Yung nagtanong na bias ba ako, hindi ka ba anti-Duterte? Pareho lang tayong bias. Ang pagkakaiba lang natin, mayroon akong vlogs. Ikaw wala. O baka meron ka rin, hindi ko alam. Ganun talaga ang mundo. Ako po, pikim-piki po ako sa mga tao na nagsasabi na
Pikim-pikay po ako sa mga nagsasabing, eto wala tayong bias. Katarantaduan po yan. Lahat po, lalo na sa politika, wala pong hindi bias dyan. Yun ang malupit. Yung sinabi ni Eduardo Alcalde. Tama, Boss Badong, bias tayo, sila naman bobo. Solid DDS, si Boying sirang-sira na sa taong bayan sa mga script niya, kaloka. Sir Bad, sabi ni Senator Marcoleta, kukuha raw siya ng mga 10 na nagpirma ng congressman para magkaalaman na daw. O, yari kayo kay Marcoleta.